si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang Czech Republic para sa mga Pilipino. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan dumoble ang quota ng bansa para sa mga overseas Filipino workers. Mula sa 5,500 na quota nitong Enero ay dumoble muna ito sa 10,300 na quota kada taon na magsisimula sa Mayo. Dahil sa kinakaharap na suliranin ng sakahan sa Central Luzon, inanunsyo ng Department of Agriculture o DA ang programang naglalayong suportahan ang mga magsasaka na puksain ang mga sumisira ng pananim gaya ng onion armyworm. Kaugnay nito nagmahagi ang DA ng epektibong pamamaraan sa pagsugpo nito at mga kagamitang pantaboy nito sa bawat magsasaka. Bilang bahagi ng programa, ang halos 27 milyong pisong pondo ay nakalaan sa sektor ng sibuyas at pagpapatupad ng mga paraang makakapagpaunlad sa ekonomiya nito. Mas palalawakin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang programa nitong food stamp program sa darating na Hulyo. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Balder Bringas, mula sa 3,000 ay magdaragdag pa ng 300,000 benepisyaryo. Aniya ito ay epektibo ng isang taon at muling dadagdagan ng 300,000 benepisyaryo sa susunod na taon. Kumpiyansa ang DSWD na umabot sa 1,000,000 ang mga benepisyaryo ng nasabing programa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, e-vehicles bawal nang dumaan sa mga national road simula ika-15 ng Abril. Department of Tourism inihayag na hindi isang accredited tourist establishment ang itinayong resort sa Chocolate Hills. Level ng tubig sa 8 dam sa Luzon patuloy na bumababa. Dagsa ng mga pasahero sa mga paliparan pinaghahandaan na sa nalalapit na Semana Santa. Foreign investment project sa Pilipinas pumalo na sa $14.2 billion. Bilang ng mga nagparehistrong bagong botante higit sa 1,000,000 na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR ang schedule ng MRT kung saan tigil operasyon muna ito sa mahal na araw mula ika-28 hanggang ika-30 ng Marso. Ayon sa ahensya, ito ay pagbibigyang daan sa taunang maintenance ng MRT3 kada taon. Sa kabila nito, bukas pa rin naman ito sa ika-27 ng Marso at unang araw ng Abril sa partikular na schedule na nakikita sa inyong mga screen. Inanunsyo ng National Irrigation Administration o NIA na umabot na sa 82 solar power-driven pump irrigation projects ang kukumpleto ng ahensya nitong 2023. Ayon sa NIA, nagkakahalaga ito ng mahigit 600,000 milyong piso na kayang mag-supply ng tubig hanggang mahigit 800 ektarya ng lupang sakahan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mahigit 100,000 ng mga magsasaka ang magkakaroon ng irigasyon ng tubig. Pinaigting ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagpoprotekta sa kaligtasan ng bansa laban sa banta ng iligal na droga. Ito'y isinagawa matapos manmanan ng ahensya ang mga lugar sa Eastern Visayas at Northeastern Mindanao ngayong buwan ng Marso. Kaugnay ang mga ahensya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police, maging ang mga lokal na unit ng pamahalaan. Nasa higit 122 milyong piso ang nakulimbat na halaga ng cocaine sa nabanggit na mga operasyon.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito News Force. Sa ulo ng mga balita, e-vehicles bawal nang dumaan sa mga national road simula ika-15 ng Abril. Department of Tourism inihayag na hindi isang accredited tourist establishment ang itinayong resort sa Chocolate Hills. Level ng tubig sa 8 dam sa Luzon patuloy na bumababa. Dagsa ng mga pasahero sa mga paliparan pinaghahandaan na sa nalalapit na Semana Santa. Foreign investment project sa Pilipinas pumalo na sa $14.2 billion. Bilang ng mga nagparehistrong bagong botante higit sa 1 milyon na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.